Sa lalawigan ng Abra, iproklama ng gobernador at vice-gobernador ang kapatid at pamangkin Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakatutok si Jonathan Andal. Balik sa Kapitolyo ng Abra ang mga Bersamin. Ipinroklamang gobernador si Takit Bersamin, kapatid ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Vice-gobernador naman ang kanyang pamangking si Ann Bersamin. Landslide ang pagkapanalo ng magtsuhing Bersamin laban sa mother and son tandem na sina Joy at Kiko Bernos. Kaalyado rin ng mga Bersamin ang nanalong kongresista ng Lone District ng Abra, si ngayon Congressman-elect J.B. Bernos. Isusulong daw niya ang pagpapaunlad sa probinsya sa tulong ng palasyo. The brother of the newly proclaimed governor, the executive secretary, sasamantalahin natin yung presence niya sa palasyo para we can make reality yung mga dreams and aspirations natin to bring different kinds of industries in Abra. Samantala, kahit may barilan kahapon malapit sa isang voting center sa Bangged, na ikinasugat ng dalawa, generally peaceful pa rin ang turing ng Abra Police sa eleksyon sa probinsya. Natapos ang eleksyon dito sa Abra na may mataas na voter turnout, 91%. Ibig sabihin, 9 sa bawat 10 rehistradong Abreño bumoto ngayong eleksyon 2025. Mula rito sa Bangged, Abra para sa GMA Integrated News. Ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. May bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. 75 centavos yan kada kilowatt hour o katumbas ng 150 pesos sa buwan ng bill ng mga customer na karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Zaldariaga, ang bawas singil sa kuryente ay dahil sa mas mababang generation at transmission charges. Filled with heritage and arts, ang celebration ng tinaguriang oldest festival sa Iloilo, ang Carabao Caroza Festival. Dinayo yan ng ilang sparkle stars na nagpasaya rin sa Kapuso Fiesta. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Welcome to the municipality of Pavia, home of the Carabao Caroza Festival. Alam nyo ba na ang Carabao Caroza Festival ay nagdiriwang ng 53rd year anniversary ngayon. At ito ang itinuturing na oldest festival sa probinsya ng Iloilo. Taon-taong inaabangan ng highlight na naturang pista na Carabao Caroza Race. Ginanap nitong May 3 sa Pavia National High School grounds ang karera ng mga kalabaw na talagang tinutukan ng mga manonood kahit pa umuulan. Sa huli, nang ibabaw ang kalabaw na si Mariel na pambato ng Barangay Purok 1. Sabi ma-practice naman sa umay. So, mano na praktisan niya mo? Ibinida rin ng mga barangay ang mga nagagandahang karosa. Nitong May 4, binisita ng Kapuso Stars ang Barangay Pandak Pavia kung saan pati rin naman ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente. Mga kapuso, ang bayan ng Pavia dito sa Iloilo ay kilala rin sa kanilang pottery industry. Tama ka dyan, ang traditional na paraan ng paggawa ng potteries ay patuloy na isinasagawa dito sa Pavia. Pagsapit ng gabi, napuno naman ng mga pavianhon ang plaza ng bayan sa ginanap na Kapuso Fiesta. Nang harana si Sangre Adamus, Kelvin Miranda. Performance level din sina Ara San Agustin. Pati si Max Collins. 100% energy naman sa pagpapasaya si Pepita Curtis. Happy Carabao Caroza Festival, Puso! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Tinangay ng malakas na ragasan ng tubig ang ilang motorsiklo sa Rodriguez, Rizal. Nangyari po yan sa gitna ng malakas na ulan na bumuhos sa kasagsagan ng Erupsyon kahapon. Ayon po sa kumuha ng video, nakaparada sa harap ng Rodriguez Heights Elementary School ang mga motorsiklong inanod. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang dahilan ng biglang buhos ng ulan sa lugar kahapon.
Wagi si dating Vice President Leni Robredo bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City. Labis ding ikinatuwa ng dating bise ang nakuhang mataas na boto ng ilan niyang sinuportahan sa senatorial at party list race. Ang boto. Our new mayor with a vote of 84,377, Mayor Leni Robredo. Iprinoklama si dating Vice President Leni Robredo bilang mayor-elect at kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City. Pinaka-dream ko, hindi lang na pagbutihin palalo yung buhay ng mga Nagenyo, pero maipakita sa buong bansa na pag may mabuting pamamahala, taong bayan din yung makikinabang. Ayon kay Robredo, uunahin niya ang mga proyekto para sa edukasyon, kalusugan at kalikasan at para maging resilient ang Naga sa mga sakuna. Sa sentro raw ang pamamahala ni Robredo sa good governance at people empowerment, pagpapatuloy sa mga nagawa ng kanyang asawang si Jessie Robredo at pagpapatibay sa mga nasimulan niya noon bilang vice-presidente ng bansa. Lahat sinusukat na kung saan namin ini-invest yung pera, dapat nasusukat namin na bumabalik yung investment. Maraming kailangan gawin. Pero gusto din namin na aside from making our city a happy place for Nagenyos, gusto namin makapag-initiate ng mga projects na replicable all over the country. Nanalo rin bilang vice-alkalde ang katandem ni Robredo na si Congressman Gabby Bordado. Labis ding kinatuwa ni Robredo na hindi lang pasok sa top 12 kundi mataas pa sa botohan ang mga kinampanyang sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan, pati na mga sinuportahang party list na Akbayan at Mamamayang Liberal. Very uplifting not just for myself but for the entire movement. Kasi maraming nawawalan ng pag-asa eh. Pero yung strong showing ni Bam sa ni Kiko, pati na din ng party list. Assurance ito na yung tao naghahanap pa din ng maayos na mga leaders. Salima Refra, nakatutok, 24 oras para sa eleksyon 2025. Ikinagulat nga ng marami ang pag-angat at pagpasok pa nga ng ilang senatorial candidate na hirap makapasok sa Magic 12 sa mga survey noon. Ang paliwanag ng mga eksperto sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Kung titignan ng top 12 sa partial unofficial results sa karera para sa pagkasenador, may mga pangalang malaki ang itinaas o ibinaba sa mga ipinakita ng mga nagdaang survey. Mismo mga survey firm, nagulat sa talon ng ranking halimbawa ni dating Senador Bam Aquino na pangalawa ngayon sa partial unofficial count pero wala o halos pasok lang sa Magic 12 batay sa pinakahuling survey ng SWS, Pulse Asia at Okta Research. Gayon din si dating Senador Kiko Pangilinan na panglima sa ngayon kumpara sa ranking sa mga survey na isinagawa ngayong Mayo lang o dulong bahagi ng Abril na minsan ay hindi papasok sa top 12. Sa bawat survey na isinasagawa ng social weather stations at Okta Research, laging nariyan ang mga katagang kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Ang mga sagot kasi ng mga sinasurvey, maaring magbago sa mismong botohan. Marami rin ang hindi pa desidido noong araw ng survey. We have data to show that 20% of our voting population will only decide on the day of election. Mismo election. Okay. And then another 20%, close to 20%, about 18%, will decide the week before the election. Meron din namang mataas sa survey pero bumulusok palabas ng Magic 12. Tulad din na Ben Tulfo, Senador Bong Revilla at Makati Mayor Abby Binay na noong pasimula ang kampanya ay pirming nasa top 5 pero hanggang kanina ay nasa labas ng Magic 12. Base yan sa pinakahuling resulta mula sa mahigit 80% ng mga botong lumalabas sa Comelec Media Server sa oras sa isinulat ang report na ito. There were some surprises. No? For example, we didn't expect Abby Binay or Bong Revilla to be where they are now in terms of the numbers. May margin of error lagi ang survey. Hindi siya perfecto, hindi rin siya crystal ball. So, dun sa margin of error, makikita nyo, dikit-dikit talaga eh. Maaari ding nakaapekto ang mga nangyari mula nang huli silang mag-survey. Si Congressman Rodante Marcoleta, malaki ang iniangat sa ika-6 na pwesto. Kabilang sa mga maaaring nakatulong sa kanya, ang suporta ng mga Duterte at gayon din ang Iglesia ni Cristo na kinabibilangan niya. Ang paglalabas sa endorsement ng INC, hindi rin pasok sa survey period. From experience, yung Iglesia ni Cristo, talagang solid yun. Okay. By solid, I mean 80%.
Okay. Not 100, not 80%. My feeling always has been doon, but kukunti lang sila. Mga 5% lang ang mga Iglesia ni Cristo voters. Di ba? So, I haven't seen yet that could change the standing so much. Let us see. Anyway, hindi pwedeng Iglesia lang. Lumabas din kamakailan ang endorsement kay Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. Inendorso rin ng bise sina Camille Villar at Amy Marcos at inampon ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangilinan nakakuha rin ng endorsement sa ilang local politician mula Cebu at Cavite, dalawang vote-rich provinces. Ang resulta ng eleksyon ngayon, marahil isang importanteng paalala sa lahat na walang kasiguraduhan ang pagkapanalo kung ibabatay lamang sa survey results dahil magpapanalo sa kandidato ay ang mga botante at kung sino sa tingin nila ang karapat-dapat na maupo sa pwesto. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras para sa eleksyon 2025. Maluklok sa pwesto nang hindi gumagamit ng karahasan. Ito raw ang pagbabago sa politikang alok ni Mayor Janice Degamo sa pagkapanalo bilang congresswoman ng 3rd District ng Negros Oriental. Tinalo niya ang tiyahin ni dating Congressman Arnie Teves na isa sa mga suspect sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo. Nakatutok si Ian Cruz. Nang iproklama ng Provincial Board of Canvassers na panalo sa laban bilang kinatawan ng 3rd Congressional District ng Negros Oriental, ito ang nasambit ni Pamplona Mayor Janice Degamo, biyuda ng pinaslang na Gobernador Roel Degamo. Roel, this is for you, Roel, this is for you. Ang kanyang upo ang pwesto, dating tanga ng na-expel na kongresista na si Arnie Teves Jr., isa sa mga suspect sa pagpatay sa kanyang asawa noong March 2023. Ang tinalo ni Mayor Degamo ang tiyahin ni Teves na si Janice Teves. Many people ask me why in the 3rd District. And then I always give the answer na I want to see the day that I can win an electoral process without murdering anyone. Na pwede palang ipanalo ang eleksyon na hindi natin kailangang patayin yung opponent natin. Si Arnie Teves na nasa Timor-Leste ngayon kung saan siya sumusubok makakuha ng asylum. Panalong hindi gumamit ng karahasan ang pagbabagong nais ng mga taga rito sa Negros Oriental kung kaya para kay Mayor Janice Degamo, nanalo siya bilang kongresista ngayong eleksyon 2025. Panalo rin nakaupong governor na si Chaco Sagarbaria laban sa mga katunggali. Kabilang ang kapatid ni Arnie Teves, ang dating gobernador na si Henry Teves. We can consider this an easy landslide victory for Negros Oriental. Kasi number one thing that I believe is beyond projects, beyond everything else, what Negrosanon really wants is a very peaceful province. Nakasuot ng bulletproof vest si Kerwin Espinosa nang iproklama bilang mayor ng Albuera, Leyte. Matatanda ang binaril sa Espinosa habang nangangampanya nitong Abril. Vice Mayor naman ang kanyang kapatid na si R.R. Espinosa. Sa ilalim ng Duterte administration, iniugnay sa illegal na droga si Kerwin, pero ibinasura ng korte ang ilan sa kanyang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. May plano raw siya para labanan ng illegal na droga sa kanyang lugar. Katukin namin sila, pakiusapan na huminto na at itigil na at kalimutan na ang droga sa kanilang buhay. Kung hindi makinig, walang mamamatay, kundi may mga mahuhuli. Muling uupong mayor ng Ormoc City sa Leyte si Lucy Torres Gomez habang magsisilbing vice mayor si Leo Carmelo Locsin Jr. Muli namang uupo bilang Leyte 1st District Representative si House Speaker Martin Romualdez, unopposed o wala siyang kalaban. Mula sa Dumaguete City, Negros Oriental, Ian Cruz nakatutok, 24 oras para sa eleksyon 2025.